Hey guys, good morning. Back to our fifth day sa ating pagpa-vlog. Welcome to my fifth day! Oh, kakatapos lang natin maligo. So, magkwentuhan tayo while I am prepping. Okay? Walang pasok si Zoe ngayon kasi it's Institute Day hanggang Monday. Ito pa lang nilalagay ko sa lips ko. So, kahapon, nag-usap kami ng tatay dahil nga dun sa bullying na sinasabi natin, di ba? So, tinawagan po siya ng school kasi I copied him in the email. Hindi siya nagre-respond sa email. Ganon siya, yung parang a-analyze niya ng ilang araw. Ganon. But the principal called him yesterday. So, ito pala ay serum. Okay. So, tinawagan niya ako, nag-usap kami. Kung ano ang sinabi ni Zoe, kasi I think because the principal was writing notes while Zoe was in his office. So, kung ano yung sinabi ni Zoe, yun ang nire-relay ng principal sa tatay. Na, so we don't want an apology, mga ganon. Zoe is very, like, people pleaser. So, yun, napag-usapan na nga namin si Zoe. Ang sabi ko sa kanya, while I got you in talking, sabi ko, minsan na kasi kami mag-usap niyan eh. So, kahapon, kinausap ko siya about Zoe's plan. Yun. Ang sabi niya sa akin is, mayroon na siyang naka-line up na trabaho. Aalis po siya sa trabaho niya na panggabi para na kung sakaling mapunta si Zoe sa kanya ay ready na siya. So, I did not know this, okay? Kahapon ko lang nalaman. Nag-aano pala siya, nagpe-prepare siya. Ako, wala lang. Hindi ako nagtawag ng abogado kasi mamahal talaga ng abogado siya. Mayroon na siya. Nakapag-research na, mayroon ng mga plans kung anong gagawin. So, nakakuha ako sa kanya ng information yesterday. Ang sabi niya is, to my benefit, hindi ko pwedeng iwanan lang si Zoe or hindi pwedeng idaan sa korte kasi it will be an abandonment, which is correct. Tama. Okay? Sabi niya, that is on your benefit, hindi sa benefit niya. And he is already looking into going to move out from where he is right now. And hindi ako marunong maghilay, kaya bear with me, okay? And he's moving out by May. So, para na Zoe will be enrolled in the same district. Ganon. Okay? So, ang sabi niya sa akin na nag-usap kami nga kahapon na mag-exchange notes kami. Kung ano ang gusto ko, kung ano ang contingency plan, kasi nga, di ba, may sakit siya. Hindi pwede yung parang wala kang plan B. Tama ba yung kilay natin? So, yun guys. He was pleasant to talk yesterday, parang agreeable yesterday. Hindi ko lang alam kung mag-iiba ang isip nun. So, sabi niya na concerned siya na baka daw kukunin ko sa Zoe ng 6 months at a time, ng couple months at a time. Ayaw niya yun. Sabi niya ganon. Sabi ko, no. May plano. I have to keep my job in US. Hindi ako pwedeng mawalan ng trabaho kako kasi sa mga bata yung mga gastos at hindi pwedeng umasa kay Tami, di ba? So, sabi ko, I have to keep my job. I don't know if I can prolong outside the country, maintaining the job. Baka mamaya na-terminate ako. Mawala na ng trabaho, sabi ko. So, I can only do it probably like 6 months at a time. Pero sabi niya sa akin, so, bigyan mo ako ng proposal, then, mag-exchange kami ano ang gusto niya at ano ang gusto ko, then i-connect namin kung alin ang dapat at alin ang favorable. Ganon. And gagamitin namin yung isang lawyer lang sa kanyang lawyer kasi through his job, he can hire a lawyer for a cheaper price. And buto ako doon, gusto ko yon. And sabi niya na I understand na yung well-being ang hinahanap mo kay Zoe, papayag ka pag sa mga kondisyon na binigay ko sa kanya before. And he is working on it. So, sabi ko, hindi pwedeng nasa basement ka lang. Then, you know, si Zoe walang access sa bathroom, si Zoe walang access sa kitchen, ganon. Hindi kayo makapagluto, mga ganon. Parati kayong nagda-dine out. Kaya kayo nawawalan ng pera parati. Wala siyang pera parati. So, yun na nga guys.
plan of action. I'm crossing my fingers na kung ano ang pinag-usapan namin kahapon ay susundin niya. Yun. Hindi ko na i-detalye sa inyo kung anong pinag-usapan namin. But we need to have an agreement between the contingency plan at saka sa visitation. Kung kailan ko pwedeng makuha si Zoe, kung I'm in the area, ano ang pwede at ano ang hindi. Kasi, halimbawa, pag wala ako ng 6 months, of course, straight 6 months, hindi ko si Zoe makikita, but through online only. Can I take back, like, yung oras na nawala, yung time in person na nawala, yung parang ganun? Pwede ko bang kunin si Zoe ng straight 2 months? Pag vacation time, pwede ko bang dalhin si Zoe sa Pilipinas? Pwede ko bang i-travel si Zoe? Yung mga ganong tipo. Kailangan clear po siya sa aming agreement. And, yeah. And we were talking about getting Zoe a bank account, which I will. Para na pagka may mga kailangan si Zoe, it's easier for us to send money over. I told him na don't expect na, obviously, pag nasa sa'yo si Zoe, obviously, you're not paying me. You will keep the payment. But, here's one thing. I cannot pay you the same amount like you are paying now. Kako sa kanya. Kasi, iba yun eh. I don't need to give up Zoe. I don't need to. I can fight Zoe to bring to the Philippines. And I said, okay. Pero sabi ko sa kanya na I can help yung mga needs ni Zoe. Halimbawa, kailangan na mag-shopping ng mga damit. Kailangan na mag-shopping ng mga sapatos, school supplies, or my trip, or yung mga ganon. Pero I'm not gonna pay fixed amount every month. Yan ang sabi ko sa kanya. So, we'll see kung papasayan sa korte. Kasi, ang pagkakaalam ko, korte pa rin na magde-decide at hindi kami. Although, let's say, we agreed together, yung korte pa rin na magde-decide. Kaya ano pa rin, yung parang, mayroon pa rin 1% hanging sa ating mga plano. But we are on the move po ang ating plano. Yeah. Yeah guys, I can do my job a little bit through online. Pero ang problema kasi pag wala ka in person, hindi mo sila in person na nakikita, hindi ka nung karami ang bibilin, hindi sila yung parang matitrigger na bibili. Kasi walang may magde-demo, walang magsasabi kung ano ang mga product na binibenta mo. Ganon. Paparin yung parang in person ka kasi mas napaparami po yung yung product, yung mga items na binibili nila. Uy, parati ako may brain fog. Ganun guys. So, kahit na ganun, wala pa rin may makikita, wala pa rin tayong lashes. I am planning to go and update my contacts, or should I get contacts and glasses? Para kasi hindi ako sanay maglagay ng glasses. Feeling ko para akong teacher na hindi nakapag-teach. So contacts na lang tayo. So, ayan, Zoe has no school today. The sister is here. So, I'm getting up, starting my day. Kala mo ha, yan, nagpi-feeling ganda-gandahan lang tayo. Feeling ganda-gandahan, day. And I have this stick na, kasi hindi na tayo naglalagay ng foundation. Ito na lang, BB cream na lang nilalagay natin sa mukha natin. Kasi feeling ko, nagko-contribute sa nilasma natin yung mga makeup na nilalagay ko. So, the simpler the better. Patay tayo. Ayan. Then, maglalagay tayo ng loose powder. Ganun lang tayo, kasimple na ating ginagawa. Yung kilay, dyan ako hindi expert. Tsaka sa eyelashes. Gusto ko mag-lashes, gusto ko mag-false lashes, pero hindi ako marunong. Gusto ko magpalagay ng extension, pero takot akong maubos yung mga pilik mata ko kasi sabi ganun daw, naglalagas yung mga pilik mata mo. Kaya, hindi na lang. Ganun. Yeah, so I'll show you
my other soaps today. Alam mo yung soap ko kahapon na sabi ko na yung powdered goat milk ang gawa ko. It turns out very good. Nung kinat ko na, outer layer lang pala yun. Pero papakita ko sa inyo ha. Ta-dry mo natin yung hair natin, then I'll show you. Okay, papakita ko sa inyo yung difference ng ating milky turmeric. Ito po yung unang gawa ko, nagawa sa liquid. Okay? Liquid po na milky turmeric ang gamit natin dito. And nilagyan ko po siya ng parang scent ng a little bit of lavender. So, medyo hindi siya masyado strong, but there is a little bit of a scent. Ito, ang ginawa natin, ito yung powder. Okay? Tingnan nyo yung texture. Okay? Yan yung powder. And lighter po ang kanyang color. Tingnan mo yun. Ito yung liquid, ito yung powder. So, I don't know which one is better. Ito ay mayroon siyang medyo, hindi siya yung parang stronger ang kanyang scent kasi nag-combo ang scent ng turmeric tsaka ng milk. Mayroon po siyang a little bit of like parang woody na para siyang creamy smell. Ito po yung smell niya. Ito kasi nilagyan ko siya ng a little bit of lavender. Pero, tingnan nyo guys, oh. Ang linis ng kulay niya, di ba? Yan, oh. How can I explain it? Ang ganda din pala eh. Oh. Yan. Ang ganda din pala ng texture compared to this. Oh. Yeah. So, which one do you prefer? Ito ay available siya in 2 weeks. Ito ay available in 4 to 6 weeks. Then, yung ating glycerin soap, ito na po siya. I'm going to pack them in 2 or into 3. I think I'll pack them into 3. Para po, kung gusto nyong gumawa ng sarili nyong sabon, this is a base soap. Unscented po siya, guys. Pwede nyo siyang tunawin, lagyan nyo ng mga kahit na anong gusto nyo. Scented, gawa kayo ng sariling scent nyo. And lagyan nyo siya ng sarili nyong mga ingredients. So, ito ay melt and pour. Base soap po natin. So, all you have to do is to cut them into pieces. Ilagay sa double boiler. And maglagay kayo ng mga additives nyo, then that's your soap. I will give some instructions on how to use this one in the label para na pwede mo siyang gamitin as is. Actually, ginamit ko siya ngayon, yung isang klase, yung puti ang ginamit ko. So, actually, this is really, really good. And, yeah, medyo a little bit cloudy siya, but it's not bad, you know? Yung parang purong-puro na glycerin. Kasi yun naman kasi nilalagyan nila ng iba pang ingredient para na magkulay. I think they are putting alcohol. Ito wala siyang alcohol. Nilalagyan nila ng alcohol para mag-clear po ang kulay ng glycerin. So mine has no alcohol. It is a lengthy process. Medyo mahababang proseso to kasi kailangan mo siyang lutuin ng medyo matagal. Yep. So, yan guys. I'm excited with this one. I changed my mind. I think I'm gonna keep doing what I am doing with this. Kasi ito, ibang kulay niya, di ba? Yan. I like this one. So, I'll see. But it's the same oils, the same ingredients. Iba lang. Powder, tsaka liquid. Yan. Ang ating shampoo bar, I was tempted to use it today. But here's the thing. It is a cold process. So sa cold process, I'm using a lye. Lye is, dissipates as you cure the soap. So yung saponification process po ay kailangan talaga nating sundin. Kung hindi, ay mag-freeze up ang ating hair. But I was tempted to use this in my hair today kasi gusto ko siyang malaman. It has a very citrusy scent. Ang sarap-sarap niya talagang hawakan kasi this is a rice soap. Gusto kong subukan sa buhok ko to. Yep. I will let you know what's gonna happen. And this is now live in our website. You can buy Cucumber Peppermint. And then there is a foundation discount which is a 10%. And you guys can avail that on your first order. And yep. There's 2 websites that I shared. You can go directly to my website or you can go to my Shopify. I don't know which one is better. But yes, thank you so much. I really appreciate your time. Bye-bye. Ito na po ang ating packaging for our glycerin. And meron po tayong instructions sa likod.
Okay, kung gusto niyo gumawa ng sarili nyong soap, it is very optional. You can use this as is, pero pwede nyong gamitin itong instruction natin to make your own soap. Ayan na guys. Okay, it is available in our website. And please don't forget to go and check out, and happy soaping!